Sakalinis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Kayang pinubuay ipinagdarasan at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos at Anak ni Maria, ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang bayan ng Diyos, anak ng Diyos, anak ng mahal na Birheng Maria, mga kapatid ni Jesus Nazareno. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, magpasalamat tayo sa biyaya ng kaligtasan. Magpasalamat tayo sa dakilang awa ng Diyos. Bilang paghahanda sa banal na pagdiriwang, ialay natin ngayon ang ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hingin natin ngayon ang kapatawaran ng Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang ipinangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming dakilang hukom at mawaing tagapagligtas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, binarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin, kahit sa dakila mo aking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak, ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuway ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit ka kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi po pinakain po ko ng babaeng ibinigay niyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang ang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimo't binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawin niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga mansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ng sanlibutan upang maging banal
at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay na iyon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon, panguna, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi."
at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At napakaganda po na ating pinaparangalan ang mahal na pong Jesus Nazareno ay ginugunita rin natin, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng nanay ni Jesus Nazareno, ng nanay nating lahat, ang mahal na Birheng Maria. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. At alam nyo po ba, ay ngayon ay masabi natin pambansang pista, piyesta ng bayan. Kaya nga't naging holiday din dahil ang Immaculada Concepcion ay patrona ng buong Pilipinas. Ito'y pinagdiriwang sa buong mundo, ngunit sa atin ay buong kapuluan, pinararangalan natin ang mahal na ina sa kanyang taguri bilang Immaculada Concepcion. Kaya nga, piyesta ng bayan, pwede nating batiin din ng bawat isa, Happy Fiesta! Mukha bang piyesta yung katabi mo? O na peste yata, no? Happy Fiesta! Muli, palakpakan natin ang mahal na ina. At napakaganda nga na magkasama sa araw na ito si Jesus at si Maria. Sadyang hindi sila mapaghihiwalay. Napakaganda po, di po ba? Ang ating debosyon at pamamanata kay Jesus Nazareno isinibay sa kapistahan ng kanyang ina, ang ating minamahal din na Birheng Maria. Dahil hindi sila pwedeng paghiwalayin. Opo, ang kapistahan ngayon ay patungkol kay Maria. Pero kaya natin ipinagdiriwang ito kay Maria dahil sa kanyang ugnayan kay Jesus Nazareno. Kung wala siyang ugnayan kay Jesus, walang pinagkaiba si Maria sa atin. Walang piyesta-piyesta. Baka nga hindi natin banggitin ang pangalan niya. Ito sanang maunawaan nating lahat. Lagi tayong inaakusahan, mga Katoliko, masyado naman tayong nagbibigay importansya kay Maria. Lagi tayong binabatikos, sobra-sobra naman yata ang pagpansin natin kay Maria. Kaya lang natin pinapansin si Maria. Kaya lang natin pinaparangalan si Maria, hindi dahil kay Maria lamang, kundi dahil kay Jesus na kanyang anak. At kung meron mang matutuwa pag pinararangalan ang kanyang ina, hindi po ba ang anak? Walang anak na magseselos pag pinarangalan mo yung nanay niya. Hindi normal. May sakit yung anak na yon. Kapag yung nanay niya, pinuri mo, nagselos yung anak. Walang matinong anak na malulungkot at magagalit kapag pinarangalan ang kanyang ina. Alam niyo po,
ngayon ay birthday din po ng aking yumaong ina. Conception po ang kanyang pangalan. At walang anak na hindi matutuwa kapag inaalala ang kanyang ina. Nung nabubuhay po ang nanay ko, kapag may nagbibigay ng regalo sa kanya na mga parishioner ko, kapag may bumabati sa kanya, hindi ako nagsiselos. Hindi ako nagagalit doon na, bakit sa kanya kayo, bakit hindi sa akin? Ni minsan hindi yung sumagi sa isip ko. Natutuwa pa nga ako sa kanila kapag pinapasaya nila ang nanay ko. Eh kung ako ho, gano'n na, lalo't higit si Jesus Nazareno. Kaya ang pagpaparangal kay Maria ay dahil sa ugnayan niya kay Jesus. Kaya tayo din, kung gusto natin pagpalain, gusto natin balang araw parangalan, huwag natin putulin ang ugnayan natin kay Jesus Nazareno. Kaya nga kayo nandito lalo na tuwing Biyernes, pilit niyong idinudugtong, binubuhay ang ugnayan ninyo kay Jesus. Dahil pag wala si Jesus, wala din tayo. Ganon din si Maria. Kung wala si Jesus sa buhay niya, wala din po siya. At dahil nga siya ang ina ni Jesus, dahil nga pinayagan niyang matupad ang kalooban ng Diyos, ibinigay sa kanya ang pambihirang biyaya na siya'y ipinaglihing walang kasalanan. Hindi ho ito tungkol sa paglilihi ni Maria kay Jesus. Ang araw na ito, ang piyestang ito, ay tungkol sa paglilihi kay Maria sa sinapupunan ni Santa Ana, na simulat sa pulpa, malinis at walang kasalanan. Hindi katulad natin, may kasalanang mana. Si Maria, kalinis-linisan. Katakataka po ba yun? Hindi po. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na ang layunin ng Diyos mula pa ng bago pa nilikha ang sanlibutan na tayo'y maging banal at walang kapintasan. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos. Hindi lang para kay Maria, tayong lahat maging banal at walang kapintasan. Maging malinis. Yun ang gusto ng Diyos. Maging malinis tayong lahat. At kay Maria, sinagad-sagad niya ang paglilinis. Dahil nga si Maria ang magiging tahanan ni Jesus Nazareno. Kaya't simulat sa pulpa, malinis si Maria. Katakataka po ba yun? Imposible ba yun? Hindi. Sabi nga sa Ebanghelyo, walang imposible sa Diyos. At ginawa niya yun, hindi dahil kay Maria lamang, kundi dahil kay Jesus Nazareno. Dahil si Maria ang magiging sisidlan ni Jesus, nilinis siya ng Diyos. Di ba ganon? Ngayon siguro nag-uumpisa na kayong maglinis para sa Kapaskuhan. Dahil may darating na importanteng bisita. Uuwi ang anak mo. Uuwi ang asawa mo. Darating ang mga balikbayang kamag-anak mo. Nililinis mo na ang kanilang titirhan. Lalo tigit ang Diyos. Dahil titira ang kanyang anak na galing sa langit, papunta sa lupa, nilinis niya si Maria. Kaya wag tayo magtaka. Bakit ba malinis si Maria? Bakit ang mga Katoliko, ang tawag kay Maria, kalinis-linisan? Siya ang magiging tirahan ni Jesus Nazareno. Dapat lang. Dapat lang. At kaya yan ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapangyarihan ng Diyos na maglinis. At yun ang ginawa niya kay Maria.
nilinis niya simulat sa pool. At kung meron mang kadakilaan si Maria, pinanatili niya itong malinis hanggang sa huli. Ang problema sa atin, tayo, nililinis tayo ng Diyos. Pero dinudumihan din natin dahil sa kasalanan. Ganon ang nangyari sa unang pagbasa. Ang ganda-ganda na ng sanlibutan. Nilikha na, kaya nga mabuti, napakabuti. Di ba yun ang taguri ng nilikha ng Diyos, ang sanlibutan? Natatapos ang araw, ito ay mabuti. It was good. At nung ika-anim, nung nilikha ang tao, it was very good. Malinis, ubod ng linis. Pero ano nangyari? Pumasok ang kasalanan. Pumayag ang tao. Umayon sa tukso ng demonyo ni Satanas. Kaya nung nangyari, yung malinis na dumihan. Yun naman ang pagkakaiba natin kay Maria. Si Maria, pinanatili ang kalinisnan. Kalinis-linisan sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo, katulad ni Adan at ni Eva, hindi pinanatili ang kalinisan. Ang kasalanan, karumihan. Bago po kayo pumunta ngayong araw na ito, alam nyo kahapon, tuwing Huwebes, nililinis ang buong Quiapo. Ilang truck, bumbero dumadating dito. Binubuhusan, nilalagyan yan ng disinfectant. At alam nyo, gabi, umaga, ang ating mga masisipag na mga kasama dito sa simbahan, nililinis ang simbahan bago kayo dumating. Diba? Ganun, parang ganun ang ginagawa ng Diyos. Nililinis. Pero nakakalungkot lang, mamaya pag alis nyo, pag umikot ako, ano makikita ko? May bote ng mineral water, may mga wrapper, parang sinihan ho. No? Ganun ba ang simbahan? Parang sinihan. No? May mga pinagkainan, may mga baso, parang nagkakape pa yata sa simbahan. No? Bukod sa paalala lang pong panatilihin nating malinis ang simbahan, di ba ganun din tayo sa buhay? Nilinis tayo ng Diyos, nililinis tayo ng Diyos, pero pinapayagan pa rin natin yung kasalanan. Dumihan tayo. Kaya nga't ngayong araw na ito, ipaalala natin sa sarili natin, piliin natin ang kalinisan ng Diyos. Siguro nga hindi katulad ni Maria na malinis tayo sa simula. Pero gano'n na lang ang awa ng Diyos. Nililinis pa rin niya tayo. Pero pasaway tayo Nililinis na tayo ng Diyos. Dinudumihan pa rin natin ang sarili natin. Pinapayagan mo pa rin yung galit, inggit, yung kasinungalingan. Ano pang masama? Ano yung dumudumi sa buhay mo ngayon? Yun ang ialay mo kay Jesus Nazareno. Hayaan mong linisin ka ng awa ni Jesus Nazareno. Yun ang ipinagdiriwang natin ngayon. Hindi si Maria, ang kalinis-linisang awa at kapangyarihan ng Diyos. At huwag kang susuko. May mga taong nagsasabi sa akin, Pader, bakit pa ako mangungumpisal? Mamaya, uulitin ko na naman yung kinumpisal ko Yung mga namimiloso po, yung ayaw lang mangumpisal, kakatwiran, uulitin ko rin naman Wala naman yatang bisa yung kumpisal. Kasi, mangungumpisal akong nagagalit ako. Paglabas ko pa lang, nakita ko yung kaaway ko, nagalit na naman ako. Bali, wala naman yata yung kumpisal Wag na lang mangumpisal. Yun ang katwiran ng iba. Alam mo, pag gano'n ang katwiran sa akin, ang sagot ko, naliligo ka ba araw-araw?
Sabi niya, Father naman, siyempre naman naliligo ako araw-araw. Bakit ka pa naliligo? Pagkaligo mo naman, nadudumihan ka rin. Bakit kayo naliligo pa? Mamaya-maya lang, papawisan din kayo. Maaalikabukan kayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang naligo yan? Baka hindi naliligo yan. O alam natin, tayo mga Pilipino nga, mahilig maligo. Kahit nga sa ibang bansa, may yelo na, ligo pa rin ang ligo daw ang mga Pilipino. Bakit? Dahil alam natin, bagamat nadudumihan tayo, gusto natin maging malinis pa rin. Kung gusto natin gano'n ang katawan natin, bakit hindi ang kaluluwa natin? At yon ay laging inaalok ng Diyos. Hindi magsasawa ang Diyos, linisin tayo. Yun ang kapistahan ngayon. Si Mariang kalinis-linisan, nilinis ng Diyos. Tayo rin lilinisin ng Diyos kung pahihintulutan natin siya. Kung magsisisi tayo, magbabalik loob tayo, magbabagong buhay tayo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat nag-uumapaw ang awa ng iyong dakilang Ama sa langit. Sinugo Kanya upang kami malinis mula sa kasalanan. At dahil sinugo Kanya, hinanda mo ang mahal na Birheng Maria upang maging kalinis-linisan. Tulungan niyo po kaming itakwil ang karumihan ng kasalanan sapagkat hindi namin lubos na matatanggap ang biyaya mo kung may puwang ang kasalanan sa aming buhay. Ang aming debosyon makatulong nawa na talikuran ng kasalanan. Linisin niyo po kami upang kami maging handa katulad ni Maria sa iyong grasya at pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kalinis-linisang paglilihis sa Kanya, nahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama't Lumikha. Ang tugon, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan,
Marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay sa puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod na matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumaong naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinis-linisang Birheng Maria. Hinirang bago pa man nilalang ang mundo, upang maging ina ni Jesus na iyong anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mo ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Ngayon din aming hinahanda ang aming puso upang ito'y manahanda sa pagdating mo. Manalangin kayo Kayo mga po ang kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tahanang sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis ng aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel ang kisiawi ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na si Concepcion, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, na kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit. ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang karumihan ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo kaming umamin at magsisi, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, tagapaglinis, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. sa paglalakbay sa bundok na buhay, sa ligaya't lumbay, magkalang gabay. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Aking tulay sa langit kong pakay, sa bingit ng hukay, tanga
aking kamay. Maria, ina ko, ako rin, anak mo, kay Kristong kuya ko, kakain mo ako. Kay Kristong kuya ko, akain mo ako. Sabi sa kanya, aking dusa at saya, ibulong sa kanya, mahal ko siya. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod tayo upang dasalin ang pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion. Tayo pong lahat
O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Humaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuhos ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito na aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natanto mo bilang ina ang mga katunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay inaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dingin mo ang aming hibik, na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipagadya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipagadya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipagadya mo kami. Mula sa kandaang labagi ng mga utos ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipagadya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipagadya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mahuwaing pag-ibig. Puksay nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nito ang budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katamisan, at aming pag-asa. Amen. Tumayo po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyo pong pamisa, love offerings, online donations, tumutulong sa pagpapagawa at pagdinis ng ating simbahan. Nililinis natin ang simbahan sapagkat ito'y tahanan ni Jesus Nazareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at linis ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan
ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.